Pwede na po. Okay, masyado po akong na-bless kay Pastor Rene. Kasi po maraming beses na siya sa Davao. Pero hindi kami nagkita. Pabalik-balik din po ako sa Davao. So, hindi ko alam paano ako mag-umpisa, no? Anyway, una po sa lahat, gusto ko pong bigyan ng papuri ang Panginoon. Dahil for the last year po, we were able to have prayer houses and prayer towers. Yun po, una po yun si Pastor Rene. Sa Pasig po, nauna ang prayer tower. So, in behalf po ng NFS family, and also for Brother William King and Sister Antonia, I really would like to give glory to the Lord for this family. Family po ng mga King, yung may-ari po nito. And the NFS family, yung aming mga tatay, mga nagtitrain po sa amin for how many years na po. Pero this is the fruit of their labor. Alam ko na pag nakikita nila ako, yun nga, malusog po ako. Pero masaya pong mahirap yung trabaho ko ngayon. Pero masarap po na mabigyan ng kasiyahan ng puso ni Lord. Kasi po I'm headed on sa much greater, mas malaki po yung binibigay ni Lord na responsibility, but this is my privilege to really show talaga yung gratitude ko kay Lord for the grace and the mercy that I have been with. Alam niyo po yun, di ba? Sabi nga, mahirap ang magyuda. Pero sa grasya po ni Lord, the Lord has been using me, yun nga po sa mga prayer towers. And isang testimony po sa amin sa Las Piñas, we were able to dedicate Las Piñas Prayer Tower last July 27. Nauna po ang Pasig, that was May. Stora, Hildan, date yun? May 30. Okay, yun po yung pangalawa yung sa amin. And then, may mga ongoing po. Pero ang natapos po ay yung San Pedro. Meron po yung mga taga doon. Malapit po kayo doon. But anyway, yung Muntinlupa po, Parañaque, and Las Piñas, we're together in the equipping. And then, yung last year po, fast track naman. Nung pandemic po kasi, di ba, you remember when we have the prayers in Intercessors for the Philippines, and we are having this 24/7. Yun po yung pinapaliwanag ni Pastor Peter kanina na we need really to have such kind of prayers 24/7. Since then po, nung pandemic na, I remember our last prayer 24/7 was here in Abhi. We were there March 15. And our schedule was 6 p.m. to 12 p.m. And that day po, yun na yung last day. Kasi nag-close na, di po ba? March 15. Okay, so, nung natapos na po yun, hinanda po ng Panginoon yung puso namin, yung mga young people namin, to really beat that. No? Kasi po, nahirapan po ang mga kabataan natin during that time. Pero ang maganda po noon, yung NFS po, ang IFP, hindi po sila tumigil na ma-encourage somebody, di ba? Tayo po lahat, di ba? Meron tayong sign in, sign out, and we did that for 2 years, I think. And then kami po, nung nag-stop na po sa IFP, tinuloy pa rin namin sa Las Piñas. And we prayed hard, we prayed. Meron po tayong mga intercessors doon. Ayan po yung mga iba, ito po. Salamat po sa Body of Christ sa Las Piñas City, sa pastoral movement namin, sa City Transformation, sa intercessors po natin sa prayer towers. Nandito po kami lahat, ito po tayo. 14, and glory to God. So, yung time po na yung we prayed for that, at hindi ko po alam that the Lord is leading me to be part ng vision niya for the Philippines. Yun po yung sinasabi ko na medyo malawak po yung scope. And then, nangyari na nga po yun. So, since last year, we started to build the prayer tower in Pasig, in Las Piñas, in Camanaba po. Ongoing pa lang. Pero malapit na pong matapos yan. Amen po! Kasi doon po yan sa Kabayan Hotel sa Caloocan. Doon po yun. So, isang great testimony po namin sa 24/7 houses of prayer namin in Las Piñas is that
Hindi po nakarating si Kapitana, but I invited her. So nagkaroon po tayo ng barangay election last year. Tama po ba? Yes. Okay, so ang Talon Puno po, nandun po yung Suki Market ni Brother Widen, and on the second floor, dun po yung prayer tower. And then we did that we prayed for every barangay naman. Kaya lang po, alam niyo po ba, ang isang testimony namin is that as we are dealing with the territories, yung po tinuturo ni Manang Nate kanina, kasi nga po territorial, kahit po ang barangay, iba-iba po ang strongholds niyan. So binigyan po kami ng sample ni Lord na yung kapitana namin doon sa Talon Uno, she was able to beat yung barangay chairman, yung clan nila, the whole of the family, 40 years. Nakaupo po yung pamilya na yon sa 40 taon. Okay, so balag po kayong mawala ng pag-asa. Dahil lahat po ng bagay ay may katapusan. At lahat po ng bagay, kasi po nagsasubmission kami talaga, no? Yun po yung sinasabi nila na we are dealing with this mga territorial spirits. At isa po yan sa spirit ng dynasty. Sa Pilipinas po ay yan ang dapat nating, di po ba? Ngayon po mag-e-election ulit, no, next year. And sa city po namin, nandito po kasi ang pinakamayaman na senador. Alam ng mga pastor yan. Meron po kaming binabattle doon, and last submission namin last Saturday, yung stronghold po ng Freemasonry. Okay, alam ko na lahat po ng siguro lahat ng city dito meron mga temple yan. But that is one thing that we were able to pray. Ito sila Pastor Joshua, they watch our submission. At isang bagay po talaga, yung dynasty po ng mga alam niyo na. So this coming election po, let's really pray. Kung kinaya po ng Diyos na mag-upo ng isang Kristiyanong babae na hindi politika, hindi po siya nakarating kasi meron pong emergency sa barangay Talon. But anyways, yun po yung isang bagay na gusto kong i-share sa lahat. No? You will never hindi po natin panghihinayangan yung panahon na niluluhod natin sa Panginoon. So naglilid po ako doon, ako pong gatekeeper ng prayer tower sa Las Piñas. But at the same time po, we are building nga sa Davao. Will be hopefully, not hopefully, but finally we'll be able to dedicate it on June 5 sa Bahada sa Davao po. And I think Pastor Rene did his part. Thank you sa mga discipleship na ginawa mo po doon. But there is, may group na po na nag-exist na nag-intercede for Davao. And knowing na sa Davao po, meron po tayong isang niyo doon, yung nag-proclaim, nag-declare na siya yung anak ng Diyos, siya lang. But we are all sons and daughters of God. Pastor? May-ari ng kaluluwa? Okay, yun po isang stronghold sa Davao. Tapos po, gusto ko lang po i-share to kasi may na-emergency ako. Binayber ako ni Brother Widen at ni Sister Antonia. Meron po, nagsiga kasi yung mga tao ko doon, nagsiga ni Pastor Dante, and lumaki yung sunog. Sabi ko, wow. Kasi po si Sister Antonia, nagpadala na siya ng mga chairs. Yung po gagamitin sa throne room ba. So I think the rulers there, the principality doon, ay na-agitate po sila. So nagkaroon ng nakarating po doon sa mag-asawa, and they were really worried about that. Kasi amuntik na, di ba? Kasi nirenovate lang po namin yung ancestral house doon. But yun po yung nangyari. So, the firemen came. Dumating po yung nagkagulo sila doon sa job site. Then I was thinking, sabi ko, Lord, bakit? Matatapos na kami. Nasa finishing na po kami.
And then the Lord spoke to me. The enemy is really kinakabahan na talaga siya. Kasi yung madedethrone po siya sa Davao. And I think even before that, ng dedication namin and after, or even after, maybe yung yun nga, yung anak ng Diyos na siya lang, ay ano po siguro, she'll be apprehended na. No? Mahuli na siya. Amen po. Alam niyo po, grabe po ang stronghold sa Davao. Kaya po pag bumababa ako from their place, sasabihin ko sa lupa, anak ako ng Diyos. Kaya makinig ka sa akin. Kailangan mong sumunod. Dapat in favor of me, susunod ka. Marami pong stronghold sa Davao, especially nung umakyat ako ng Mount Apo, sa may kapatagan po. Nakakakayat pa po ako ng bundok. Pero, alam niyo po, there are really spiritual warfare happening in Davao. And I think this prayer tower na tinatayo ko sa Davao, this would really pull down that strongholds. Kaya po na-agitate siya ngayon. And then what he did was, kamuntik pong, yun nga, masunog yung, kasi malapit lang eh, kasi marami pong trees na pinutol. And then the pastor there, he instructed my workers to do that. Pero praise God po, namatay naman yung sunog. And then, nakapitbahay helped them to really extinguish the fire. So, parang nakikita ko po na ito po ginagawa natin sa Pilipinas. Ito na po yung expansion ng vision natin sa lahat. Na hindi lang po tayo talaga mag-focus. Even, siyempre, sa mga city po natin, doon tayo mag-focus. Kaya kasama ko na, may mga kasama po tayo, mga kasamahan natin. We cannot do that alone. Amen po ba? We cannot do, yung transformation ng syudad na tayo-tayo lang. Parang tanggapin po natin na yung binasa po natin kanina sa Romans 12, binasa ni Kuya Peter. Now, we need each other to really build His kingdom. Doon po tayo sa kingdom building. Wala po tayo doon sa sarili lang natin. So, yun po, pag-pray nyo po ang NFS din, in behalf na ni Brother Widen and the whole family of NFS. Saludo po ako sa lahat ng mga trainer namin, mga equippers namin. Alam kong lahat po kami ay, wala po kami dito at mag-share kami ng testimony ninyo. Dahil na-equip po talaga kami. Siyempre, yung mga equipping pa natin noon, but this time po, this is very crucial time for the Philippines. Kaya po yung testimony namin na kaya naman palang tanggalin ni Lord talaga yung mga nakaupo ng 40 years. Di po ba? So, sa mga barangay level po yun. Sa syudad po namin, sikat po talaga ang dynasty. Kaya I think the Lord is really preparing our hearts, mga taga Las Piñas, hello po. Pag sama-sama po tayo talaga, we can do that. Amen? Kaya natin i-pull down yan dahil meron na tayong agreement, di ba? When 2 or 3 churches lang mag-agree. Kaya po sa prayer towers sa Las Piñas, marami na din po mga churches na na-involved. And I think ito pong ating ginagawa ay hindi lang po talaga pang city natin, kaya po yung ating is beyond. Di ba? And beyond. Metro Manila for Jesus Movement and beyond. So, pagpalain po tayo ni Lord, and for those na gusto pong mag-commit sa 24/7 houses of prayer, yung po mga training na yan, NFS is always ready to serve us. Palakpakan po natin ang family ng NFS. Maraming salamat, Nate, sila Pastor Joshua, sila Milen, sila Pastor Rod, Pastor Mario, ayan po, lumalapit, at si Pastor Neil po, lahat po ng teachers namin, equippers namin. Gusto ko po silang pasalamatan in behalf ng Las Piñas, Parañaque, and Muntinlupa, and Taguig, okay? And Makati, dapat kasama natin yung Makati. So, marami pong salamat for this privilege na ma-share ko sa inyo yung pagpapala ng Diyos na it's not by might nor by power, it is by the Spirit of the living God. God bless po!